Nasa Malaysia man para sa 47th ASEAN Summit, di napigilang mag-react ng Malacanang sa tirada ni Congressman Pulong Duterte laban kay AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. Ang komento ng palasyo sa agenda report ni Lyja Bonzo live mula sa Kuala Lumpur, Malaysia. Lyja, ano ang naging reaksyon dito ng palasyo? Pinky, sinagot ng palasyo ang naging komento ni Congressman Pulong Duterte na anyay trigger happy si AFP Chief of Staff General Romeo Bronner nang mabanggit nito ang kakayahang umabot sa China ng Typhoon missile system na mula sa US. Kailangan lang pong lumakas din ang ating puwersa at hindi tayo magaya sa nakarang administrasyon na inutil na ituturing pagdating sa China aggression. Ani Castro, ano pa raw ang aasahan sa mga Duterte? Gayong kilala raw ang mga ito bilang pro-China. Meron po tayo dito, kung matatandaan niyo po, sinabi niya, Duterte says he is inutil, cannot do anything against China Sea aggression. Siguro natatandaan niyo po ito. So sila ba, mga anak, sila po ba ang kukontra sa kanilang ama? Dagdag ni Castro, huwag maliitin ang plano ng Pangulo na palakasin ng AFP dahil para ito anya sa kapakanan ng bansa. Taliwas daw ito sa sinasabi ng mga Duterte na panghikayat ito umano ng giyera. Panawagan ni Castro sa mga Duterte, sana madinig din natin sa kanila. Pagka merong nadidisgrasya o nasasangkot sa pagwawater cannon ng bansang China, sana ay maingay din sila. Madinig din natin kung ano ang kanilang mga saloobin sa mga nangyayari sa ating mga mangingisda at sa mga nararamdaman at sinasapit ng ating mga miyembro sa Philippine Coast Guard. Pangalawang araw ng 47 ASEAN Summit, wala pang ibinigay na pahayag ang palasyo sa naging pag-uusap ng ASEAN at Pilipinas patungkol sa West Philippine Sea. Pero sa intervention ng Pangulo sa ASEAN-US Summit, binuksan nito ang usapin sa issue. Ibinahagi ng Pangulo ang pagpapatuloy ng agresyon na nararanasan ng mga Pilipino na nagko-compromise anya sa seguridad ng Philippine vessels and aircraft. Patuloy rin daw ang attempt sa pag-iit ng so-called nature reserve status ng Bajo de Masinloc na malinaw na lumalabag sa kasarinlan at jurisdiction ng bansa na matagal nang ginagarantiya ng domestic and international laws at ng 2016 Arbitral Award. Pinky, bagaman mas gusto ng palasyo na manggaling sa National Defense at DFA ang mga pag-uusap patungkol sa West Philippine Sea dito sa 47th ASEAN Summit, napakapiwan ng Pangulo sa isang foreign interview ang pagpapatuloy ng intensyon niya na ma-expedite ang finalization ng Code of Conduct para sa South China Sea. Magiging legal force kasi ito para maiwasan ang armed conflict or armed confrontation at pagpapanatili ng stability sa saklaw nitong teritoryo. At kung maaalala rin natin, during the 46 ASEAN Summit nitong May, nagpahayag si dating DFA Secretary at ngayon Permanent Representative of the Philippines to the United Nations, Enrique Manalo, na target ng Pilipinas na makompleto ang COC sa 2026 kung kailan ang chairmanship ng ASEAN ay nasa Pilipinas. Pinky. Maraming salamat, Lyja Bonzo. Nag-uulat ang live mula sa Kuala Lumpur, Malaysia.